Ito kabayan, no, kita nyo naman, no, ayan. So, Pedro Street, City of Manila, dito po tayo. And grabe yung sitwasyon po dito, matindi talaga kung sa matindi. Grabe yung mga kababayan natin, lumulusong sa baha, oh. Kanyang sitwasyon, no, dito sa Maynila kabayan, lusong sa baha talaga. Grabe, oh. Ito, oh, malalim ito dito, ah. Lalim nga, putragis. May mga sasakyan pa. Wala, oh, may mga ano na lang ang nakakaano dito. Dito kabayan, matindi ang ano, ang baha. Ah, grabe. Pedro Hill, Top Avenue, City of Manila. Wait lang kasi may mga butas to dito eh. Alam mo na natin. Maraming lumusong kabayan. Wala silang ibang choice eh. Ito matapang, oh. Talagang umano kabayan, lumusong sa baha kahit napakalalim. Pedro Hill Station kabayan. Pedro Hills Street. Ayan. The situation dito grabe. Ayan, grabe yung matindi, oh. Talagang kita nyo naman yan. Talagang lumulusong po sila. Matindi ang pinagdadaanan ng mga taga rito. Hindi lamang dito, sa iba't ibang location pa po ng ating bansang Pilipinas. From Pedro Hill Station and going to other station, tingnan po natin kung ano yung sitwasyon. But may mga tumirik po na mga sasakyan kabayan. And yun nga, gaya ng sinabi ko, yung mga motor, kung may mga gustong bumiyahe papunta dito, wag nyo na pong susubukin. Ito kabayan, no, kita nyo naman, no, ayan. So Pedro Street, City of Manila, dito po tayo. And grabe yung sitwasyon po dito, matindi talaga kung sa matindi. Dito kabayan, magmumove tayo dito kabayan, no. So ito kabayan, di ko alam kung tumirik yan, pero yan, na-stack up sa dyan sa may bahaging yan. And malalim dyan mga kababayan. Dito naman banda sa dulo, grabe, di hamak ko na mas matindi yung ako po, parang tumirik nga kabayan, no? Parang tumirik nga. So tingnan natin dito banda sa dulo, kasi lakarin natin hanggang doon sa kabilang station. Wala na, mukhang tumirik na yung kabila, yung isa na yun. Yung sinasabi ko, nakawawa talaga yung mga ano. Standby kayo kabayan, ha. Dahil titingnan po natin yung kabila. Ay, matindi, oh. Baha na, boss. Buti, hindi yan ang ano motor mo. Delikado dyan, marami tumirik, oh. Mga ano. Dito kabayan, no, grabe. Si kuya gumilid na, pero may tumirik na dun eh. Di ko alam, dito banda, tingnan natin. Di hamak na mas malalim dito. May mga portion dito na hanggang gatuhod lang, dito banda. So dito naman sa bahaging ito, merong mga talagang malalalim mo. Doon naman sa dulo, sa may Pedro Hill, at sa may kabilang station, sa United Nation Station, malakas naman yung current ng tubig. Parang yung galing siguro dito, nagmumove doon, kaya di hamak na mas malakas doon kasi nag-iipon-ipon na. Excuse me. So lakarin pa natin papunta doon sa kabila. Madulas. Yung ano kabayan, no, yung langis, kita nyo naman. Talagang ano, ito yung mga langis na ito. Ito yung nanggaling doon sa mga makina ng mga sasakyan na inabot ng tubig yung mga makina nila. Kaya nga dahil doon bumaba. Kumbaga na ano yung mga langis, kita nyo naman. Marami na tayong mga dinaanan na talagang lubog po sa langis. I mean, may mga langis yung ano. Wawa naman si kuya, oh, ngayon na, oh. Talagang tinamaan na yata ng matinding ano ng ano kabayan ng tubig. Mahaba-haba na po yung nilakad natin, pero until now ganun pa din. Pin kabayan dito. So from Pedro Station up to the other station, tingnan po natin kung ano yung sitwasyon po dito. So marami pa din mga naglalakad lang, kaso kita nyo naman, oh, dito lubog din pero naglalakad. Yun naman, talagang may mga lumubog na tricycle, may mga tumirik na mga motor, may mga sasakyan. Yung iba tinutulak na lang para hindi ho malubog.
Pwede natin, hakirin mo ah. Layo pa. Boss, ano sunod dito na station? Kuhan. Medyo. Remedios. Salamat, boss. Eto kabayan, dahil nga sa wala ditong dumadaan ng mga jeep, no? Kaya pala kanina, hintay ako ng hintay ng jeep, walang dumadaan kasi nga lubog na dito, hindi na po makadaan. Jean Malbar Street, mga kababayan, City of Manila. And Top Avenue, City of Manila. Kita nyo naman, until now, talagang mas mataas po ang level po ng tubig dito. Uy, dihamak na mas malalim. Ito po mga kaibigan, up to 2 feet na rin po yung lalim dito. Yan yung inaabangan ng ating mga otoridad na kapag dihamak na mas tumaas po yung tubig, kinakailangan na po na magkaroon ng evacuation center or lilipat yung mga kababayan po natin. Sapagkat yan po ay ibig sabihin ay hindi na talaga kakayanin. So dito medyo malalim na po. Yan si ate nga talagang naglalakad din. Ko alam kung saan siya pupunta pero kawawa, no, yung mga ganitong sitwasyon. And gaya ng sinabi ko nung panahon ni former President Rodrigo Duterte, although nagkaroon ng pagbaha, hindi talaga maiwasan yan. Dahil may mga location talaga na bahain. Pero di hamak po na mas grabe ang ngayon, talagang doble, triple yung nilalim po ng tubig dito ho sa bahaging ito. Be careful kabayan dahil nga siyempre katulad po niyan, naglalakad yung mga ilan sa mga kababayan natin, so kawawa. Mayroon ditong mga open manhole and di maiwasan yan, talagang delikado. May mga open ano kasi dito. Yun din yung mga daanan po ng mga tubig para tuloy-tuloy na mag-move yung tubig. Pero ganyan pa man, talagang patuloy na tumataas yung tubig dito sa bahaging ito. Kagabi ho, nagkaroon din ng tuloy-tuloy na pagbuhos po ng ulan. Kaya isa yan sa mga dahilan kaya nagkaroon po ng mabilis na pagtaas ng tubig dito ho sa bahaging ito. The Philippines Women's University. Andito po tayo kabayan sa harap po ng The Philippine Women's University. So sa bahagi po na ito, kita nyo naman. So halos wala na po ditong umaabot ng mga sasakyan. Doon yung iba, lumiliko na at pakanan, no? Papunta sa bahagi doon sa Ross Boulevard. Kasi di hamak na medyo mababa doon sa Ross Boulevard yung tubig kabayan. Yes, grabe. So isa ito sa dapat pagtuunan ng pansin. Sana hindi ko alam kung anong sasabihin ni BBM dito sa kanyang zona this coming July 28 sapagkat malapit na naman yung zona niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin niya patungkol po dito. No, kasi nakakalungkot. Kuya, alanganin mag-move. Ko alam kung babanggitin niya ba to sa zona niya na salamat naman at nagkaroon ng pagbaha and mayroon na tayong matitipon na tubig. Yes, patuloy po. Patuloy ang pag-ulan mga kababayan. So, di ko lang alam kung babanggitin ba to ni Bongbong. Papasalamatan niya ba yung baha? Ganon. Matutuwa ba siya dahil nagbaha? Dahil sabi niya, ito yung mga ulan daw, imbis daw na masayang, sabi ni BBM, ipunin daw. So ito na BBM, ipunin mo na to. So hindi gumana yung mga flood control sa ilang bahagi talaga. Grabe, hindi lamang isa, kundi sa iba't ibang bahagi ng ating bansang Pilipinas, talagang hindi ho gumana yung flood control po ni BBM. So dito kabayan, dahil medyo mataas, medyo hindi ko lang alam kung medyo mayroon na naman dyan baha sa dulo. Pero don't worry about that. So, i-update natin yan.